Hello, welcome sa channel na ito. Ito yung G Solutions. At pag-usapan natin yung ginagamit natin sa pag-solve ng mga circuit problems, yung tinatawag nating KVL at saka KCL. So yung KVL, actually yan po yung Kirchhoff's voltage law. O simply, ang tawag natin nito ay KVL. So, ano ba yan? Sabi ni Kirchhoff's, ito muna yung ano natin, KVL. Mamaya yung KCL na Kirchhoff's current law. So, may sa voltage, may sa current. Sabi ni Kirchhoff's, yung KVL ay sa isang loop ng circuit, yung tinatawag na voltage drop is equal daw sa voltage rise. Ano ba yung voltage drop? Okay, ito yung polarity ng element. Pag sinabi nating element, pwedeng resistor o battery sa nandoon sa circuit natin. So, may mga polarity yan doon sa sa circuit na ito. At ang unang nating ma-meet ay positive, tapos lalabas tayo sa negative. Ang tawag dyan ay voltage drop. Okay? So, pero bago yon, since na yung Kirchhoff's voltage law ay patungkol sa loop, no? Nag-usapan natin yung loop. Ito yung tinatawag na loop. So, yung loop, halimbawa ito, yung circuit natin, sample circuit yan. Halimbawa, galing dito sa A, para magkaroon ka ng isang loop, mag-walk through ka dito sa circuit. Pupunta ka halimbawa dyan. And dadaanan nyo yung 5 volts, 3.1. Taka dito naman, yung 9 volts, 6.2 ohms, negative, 8 volts, at saka 2.3. At bumalik ka doon sa point A. Ang tawag dyan ay isang loop kung saan ka nagsimula at doon ka rin bumalik. Isang loop, circuit. Okay? So, sample yan. So, dito sa example natin, napakita ko sa inyo na mayroong loop. O ngayon, itong circuit sample na nakalagay dyan, maraming loop tayong maano rito. So, isa na yon, pwedeng galing ka rin dito, mag-walk through ka dyan, dito, yan. Dadaan mo yung 6 volts 4 ohms, at saka 5.25, at saka yung 4 volts, at saka balik ka rin doon. So, another loop yun. So, dalawa na. So, meron din namang pwedeng galing ka rin dito, yan. At you walk through here, 6.2, 9 volts, 6 volts, 4 ohms, 3.1, 10 volts, at balik ka dyan. Another loop. So, tatlo na yung nakita natin, no? And then, dito, pwedeng ganyan sa 10, 3.1, 5.254 volts, 2.38. Yan is another loop. Meron tayong apat, no? So, actually, pwede pang dito. You walk through there. Ayan. Pwedeng ganyan. Okay. Another loop yan. So, habang may loop tayong nakikreate doon sa, nakukuha doon sa circuit natin, yan ay pwede natin gawing equation ng mga voltages. So, yung Kirchhoff's voltage law, sabi din yung voltage drop ay equal daw sa voltage rise. So, meron pang tinatawag na voltage rise. So, again, itong voltage drop, yung voltage ng element ay from positive to negative. Pababa siya. Ito namang voltage rise na ito is from negative to positive. So, ang sabi ni Kirchhoff's, yung raw, sa isang loop, si voltage drop ay equal kay voltage rise. Yan yung relationship ng dalawa. So, example, itong loop na to, from here, yan, going through this point. Okay? So, i-apply natin yung voltage drop at saka voltage rise na equal siya. So, mangyari, lalagyan na natin ng mga polarity yung elements natin. For example, itong 3.1 ohms, resistor yan. So, gawin natin voltage. So, apply natin yung Ohm's law, V is equals to IR. So, kailangan multiply natin yung current sa 3.1
makikita mo na yung direction ng current niya yun, going to the left. Ibig sabihin, papasok siya dito. O, di ba? Papunta doon sa 3.1. So, pagpasok niya doon, di ba, this will be positive. Kasi yung rule natin, pag yung kuryente pumapasok sa resistor, positive polarity yun. Lalabas siya sa negative polarity. Tandaan niyo na ang nagbibigay ng polarity sa resistor yung kuryente, yung direction ng current. So, ito naman, halimbawa ito, I5, papunta sa kanan yung direction niya. So, ano yung polarity ng 6.2? So, ito yung positive niya, ito yung negative niya. How about itong 2.3? No, anong polarity niya? Since napakaliwa yung ating I sub 2, okay, therefore, ito yung plus natin, positive polarity, ito yung negative. So, kailangan natin yon para sa paggawa ng Kirchhoff's, applying Kirchhoff's voltage para makagawa tayo ng equation. Again, yung mga voltahe ng ating baterya ay fixed na. Ito ay positive, ito ay negative. Yan, na-fix na yan. Ito ay positive, ito ay negative. Okay? Ito naman ay positive, ito ay negative. Tingnan natin, gawa natin ng Kirchhoff's voltage law yung loop na yan. Sige. So, apply natin yung voltage drop equals voltage rise. Yan. So, ito yung natin, concept na ginagamit natin. Kirchhoff's voltage law. Kung mapapansin mo, galing dito sa A, so, ang una mong dadaanan again ay yung 5 volts. So, yung 5 volts, yung na-encounter mo kaagad, o yan, positive at saka lalabas ng negative. So, ano yan? Voltage drop or voltage rise. Yan ay voltage drop. So, ilagay natin sa kaliwa yung voltage drop natin. So, yan ay 5 volts. Okay, pagdating dito sa 3.1, daanan natin yung polarity na negative, di ba? So, pa-positive. Ano yan? Voltage drop or voltage rise? Yan ay voltage rise. So, equal. Sa voltage rise niya, so, kung kukunin na natin voltahin yan, current times resistor. So, 3.1 yung resistance, at yung current niya ay I sub 1. Tapos, punta tayo rito. Yan. Yung dadaanan niya. 9 volts. So, ano yan? Voltage drop or voltage rise? Yan ay voltage drop. So, yung voltage drop natin, again, ay sa kaliwa natin nilagay. So, diyan, 9. Added siya 9 plus 5. So, pagdating dito, sa 6.2 ohms, yan ay voltage rise. So, dito tayo. Plus 6.2, current ay sub 5. So, dito naman, ano yan? Negative to positive, yan ay voltage rise. So, yung voltage rise natin, again, ay dito sa kanan natin nilagay. Yan ay plus 8. So, ito, okay, yung 2.3, yan ay voltage drop. So, yung voltage drop dito sa kabila. So, yan ay 2.3 I sub 2 plus. So, wala na. So, ito na yung magiging equation. I-rearrange mo lang. I-rearrange natin yung equation from I sub 1 to up, di ba? So, yung I sub 1, so, we have 3.1 I sub 1. Itong na ito ay lipat natin sa kabila. So, yan ay magiging negative 2.3 I sub 2. Okay? Tapos, plus 6.2 I sub 5. So, yung mga constants natin. So, ililipat natin yung 8 doon sa kabilang ng equal sign, that will become negative. So, 9 plus 5 is 14 minus 8. Yan ay 6. So, equals 6. Okay, ito yung magiging equation natin. KBL equation.
So, meron na tayong nagawang equation yan para sa loop sa taas. So, pero mas madaling, para mas, tayo, gawin mo na lang, since na pwede naman itong magpalit-palit ng sign eh. Halimbawa, this can be written as, or this can be written as negative 3.1 I sub 1 plus 2.3 I sub 2 minus 6.2 I5 is equals to negative 6. Parehas lang naman yan. Maging consistent lang tayo kung ano yung ginagawa natin dito sa mga susunod na mga loop na gagawin natin. Ganon din yung gagawin natin. So, pwede namang sabihin natin, pag nag-walk through ka dito, yan, di ba, galing sa A, papunta ka dyan, hopes kung ang una mong ma-meet ay positive, yun na yung gawin mong, sign. Halimbawa yan, 5, positive. So, pwedeng sabihin ko na, 5 na, positive 5. So, didiretso ko rito, hopes, negative siya, di ba? Negative na siya dito. Pagdating dito, negative na. Yan, negative siya. Okay. Magiging 3.1 I sub 1. So, negative, isusulat ko negative 3.1 I sub 1. So, pagdating dito naman, yan, positive, no? Positive 9. So, isulat ko na lang dito, positive 9. Ididiretso ko to, itong loop na to, oops, negative. Magiging minus 6.2 I sub 5. So, pag, walk through, pagdating dito, negative naman. So, yan ay negative 8. Walk through tayo dito from negative 8. Pagdating dito, hopes, positive. Magiging plus 2.3 I sub 2. So, dito naman, yan, from 2.3, balik na dito ngayon sa A. So, equals mo na ito sa 0 kasi nandun ka na sa Okay. So, pwedeng ganyan yung strategy natin. Ito na yung magiging working equation natin. So, kung i-rearrange mo yan, diba? So, bibigyan ka ng negative 3.1 I sub 1 plus 2.3 I sub 2 minus 6.2 I sub 5. Tapos 9 plus 5 is 14 minus 8. Bibigyan ka ng 6, lipat mo sa kabila, negative 6. Makikita mo na ito ay equal dito. Kaya pwedeng ganun na lang yung strategy natin. Huwag na nating i-separate pa yung voltage drop at saka voltage rise. So, pag loop mo, kung ano yung ma-encounter mo na polarity, yan yung gawin mong sign ng voltage. Okay? So, yan yung sa Kirchhoff's voltage law. Ngayon naman, punta tayo sa Kirchhoff's current law. Alisin muna natin to. Okay? At burahin natin to. Ano naman yung Kirchhoff's current law or KCL? Ang shortcut nito, sinasabi nila KCL. Ito naman ay patungkol sa node. So, yung relationship ng mga current na pumapasok at lumalabas sa node. So, meron tayong tinatawag na node. Ano itong node? Ang node, ito yung interconnection of branches. So, kung saan nag-connect yung branches. So, tingnan natin yung sample na to. Kung makikita mo, itong point na ito, node yan. Node. No? Bakit? Nakakonect dyan yung branch na ito. Itong C, A, hanggang E. Isang branch yan. No? Another branch, so nakakonect dyan ito. Yan. C to D. At saka itong C, F, G. No? So, sa node na yan, node C, makikita mo na mayroong tatlong branches na nakakonect. Another example. Itong D. Node din yan. Yung D na yan. Bakit? Nakakonect yan yung branch na ito, at saka branch na yan. Diba? So, ilang branch yung nakakonect yan? Diba? 3. Yan. So, ano pa? Itong node din ito. Nakakonect yung branch na ito,
branch na yan, at saka branch na ito. Yan, hanggang doon. Okay? So, may tatlong branches din connected sa node G. Now, meron tayong dalawang klase na o dalawang uri ng nodes. Two types of nodes. Ano yon? May tinatawag tayong major nodes at saka merong minor. Okay, ano yan? Yung major nodes, ito ay may nakakonekta rito na mga tatlo or more branches. More branches. Okay? Yung kanina, yung in-example ko sa inyo na 3 or more, mga major node yun. At yung minor naman, 2 branches lang. Okay, maliwanag. So, saan yan dito? Itong 6.2 at saka itong 9 volts yan, nakakonect yan. So, yung point na yan ay minor. So, ito rin, yan. 8 volts at saka itong 2.3 nakakonect yan. So, mga minor nodes yan, itong 10 volts saka yung 3. Okay? So, yun yung ano natin. Yun yung minor at saka major nodes. So, ano ngayon yung Kirchhoff's current law? Ngayon punta natin sa Kirchhoff's current law, doon sa interconnection ng branches niya, especially yung yung type na is major nodes. Ano yung mga kuryente doon? Ang sabi doon, yung current daw na papasok, current ang in doon sa node na yon is equal sa current out sa node. Sample, example natin ito. Ito, yan. So, yung Kirchhoff's current law dyan. So, KCL at node C. So, ano yung Kirchhoff's current law dyan? So, mapapansin mo, meron current dyan na papasok. Ito papasok din. At saka papasok din yan. Okay? Si I1, I2, and I3. So, sabihin mo lang, current in siya. So, papasok si I1. Papasok din si I2, I sub 2. Tapos, papasok din si I sub 3. Equals, wala siyang out, kaya 0 yung out niya. So, yun yung magiging, yun magiging working equation niya. Sample niya. Another example, para natin, itong node na ito. E. Yan, so node E. Diba? So, sulat natin dito. KCL. So, KCL E. So, ano yung mga nandyan? So, meron tayong current na I sub 1, palabas. I sub 5, papasok. I sub 6, palabas. Okay? So, kung ano yan, yung current I sub 1 ay palabas. Okay? So, equals. So, yung out. So, I sub 1 dito sa kabila. Okay? Yung I sub 6 palabas din. Plus I sub 6. Yung papasok ay I sub 5. So, yun yung magiging working equation niya. Okay? So, ganun lang kasimple yung Kirchhoff's current law. Okay, napakadali lang. Alalahanin lang natin yung KVL at saka KCL. Yan ay ginagamit natin para makagawa ng mga equation. At pag nagawa na tayo ng mga equation, makukuha na natin yung gusto nating kuning unknown sa ating circuit. So, yan po. Maraming salamat sa iyong panunood.